Gusto mo bang makarating sa Japan? Gusto mo bang mag-apply dito sa Japan pero wala kang pera, wala kang experience? Panoorin mo yung previous vlogs ko. At gusto mo bang makaipon? Panoorin wannabe. It's me, the wannabe vlogger. If you're new to this channel, I am Wannabe Ace and welcome to another sit-down vlog. Today's topic, ikukwento ko sa inyo yung second training na mangyayari dito sa Japan. Bago ako na-deploy sa employer ko o bago ako nag-start na magtrabaho as caregiver. I also made a video about the first training I had in the Philippines. Please just watch it on my previous vlog or check the link below. Second training. Yes, may dalawang training bago kayo tuluyang magtrabaho. First training is sa Pilipinas and second training dito sa Japan. For 6 months. Sa 6 months na to, may sahod ulit kayo. Nimang to gomang, which is equivalent to 10,000 to 25,000 a month. Yung training dito sa Japan, magkahiwalay na ang caregivers at nurses. Hindi kagaya sa Pilipinas, magkakaklase o halo-halo ang caregivers at nurses. Ang mga caregivers sa Yokohama magti-training malapit sa Tokyo at ang mga nurses naman sa Osaka magti-training. Anong gagawin sa training? Training dito sa Japan. Mag-aaral na naman kayo ng Japanese language level 3. At kung caregiver ang in-applyan mo, caregiver din ang aaralin mong subjects dito sa Japan. At kung nurse naman ang in-applyan mo, ang aaralin mo syempre, nursing subjects dito sa Japan. Yung caregiver subjects at nurse subjects, nakanihongo yan na, hindi English. Huwag niyong seryosohin ang pag-aaral kasi baka mabaliw kayo, chill din. Ang mapapayo ko sa inyo, build friendship, makipagkaibigan kayo kasi kakailanganin niyo yun pag natapos na yung training ninyo. Lalo na sa training sa Pilipinas, makipagkaibigan kayo kasi kailangan niyo yun pag nakapunta na kayo dito sa Japan. Kung nasistress ka na hindi ka magaling sa Japanese or magsalita ng Japanese, huwag kang ma-stress or too hard to yourself. Kasi kahit bagsak ka, makakapunta ka pa din dito sa Japan. Chill lang. Kasi pag nagkanya-kanya na kayo at nag-start na kayo sa trabaho, boring na. So dapat chill, relax, and have fun guys. Yun lang ang tip ko. Make friends as much as possible. Pag wala kayong pasok ng weekends, mag-travel kayo. Gala-gala din pag may time. Huwag masyadong seryoso sa buhay. Enjoyin nyo lang guys. About sa magtuturo sa inyo dito sa Japan, lahat Japanese, hindi nila alam mag-English. Ultimo, receptionist, janitress, etc. Pure Japanese. Kaya pag may problema kayo, dugo talaga ang ilong. Pero okay lang yan. Kung may Carabao English, may Carabao Japanese, of course. About sa klase, every weekdays may pasok at whole day yan. Pero minsan may pasok din sa Saturday. Nakadepende din kung anong oras mapasok or anong oras mag-e-end yung pasok or klase. About naman sa accommodation, libre ang accommodation. Ang accommodation nyo, hotel style. Tig-iisa ng room. My own bed, my own CR, my own bathtub, my own table study, my own veranda, etc. At may libreng toilet paper. About sa food, libre ang pagkain. Eat all you can at naka-buffet style yan. In other words, lahat pwede mong kainin hanggang kaya mo. Dining room siya, kaya sabay-sabay kayong kakain kasi may time yung meal. Kung binabalak nyo mag-diet,
I'm telling you, wag kayong mag-diet. Kainin nyo lahat ng kaya nyong kainin. Kasi pag nagtrabaho kayo, ay, dito na kayo sa trabaho magpapayat or papayat. Huwag nyo din kalimutan magdala ng gamot. Gamot sa fever, gamot sa sipon, gamot sa ubo, gamot sa ano-ano. Kunin nyo lahat. Kung prone ka sa fever o headache, magdala ka ng BioFlu or Biogesic. At kung prone ka naman sa allergy, katulad ko, magdala ka ng antihistamine kasi iba yung gamot dito sa Japan. Damihan nyo kasi baka matagalan kayong makauwi sa Pilipinas. Katulad ko, prone ako sa allergy. Madami talaga akong allergy. So, madami akong kinuhang antihistamine. At 3 months lang or 4 months, naubos ko na yun kasi wala talagang diet. As in, tinikman ko lahat ng pagkain. Kahit allergy ako sa shrimps, squid, or chicken, ay kain talaga. Walang magda-diet doon. Kain kayo. At kung may migraine ka, bumili ka din ng white flour kasi sasakit talaga ang ulo mo sa pagninihongo. About sa needs, like napkin, toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, etc. At once, kayo ang bahala doon. Ang gagamitin nyo is yung sahod nyo. Kaya rine-require ko kayo na, ako yung boss. Kaya rine-require ko kayo kumuha ng isang pack ng napkin, isang toothbrush, isang sabon, isang shampoo, isang conditioner, isang toothpaste, kung ano man dyan. Kumuha kayo kasi mahihirapan kayo pag first day nyo dito sa Japan. Rine-require ko kayo kumuha ng ganun kasi mahihirapan kayo pag first day. Malayo ang supermarket at hindi naman kagaya sa Pilipinas na may store. Kaya kumuha kayo kung ano yung mga kailangan. At kung gusto nyong bumili ng chocolates at mga damit, sariling sahod nyo talaga ang gagamitin. Nga pala, may malapit na Costco sa training center. Para siyang SNR. Pwede kayong bumili ng pasalubong doon pag gusto nyong magpadala sa Pilipinas. Kasi maramihan yun, tas mura na. Doon kami bumibili ng cake, alak, chichirya, pizza, kasi mura lang. At may karaoke sa hotel na pagtitriningan dito sa Japan. Pero yung Costco, may membership card kasi. It costs 5,000. Kung isang card lang yung kukunin mo, 5,000 yen ang isa. Sa isang card kasi, 3 lang ang pwedeng makapasok sa Costco. Pero, pwede kang mag-avail ng 2 card. Kung gusto ng friend mo na maghati kayo, tig 2,500 kayo para 2 card at pwedeng makapasok ang 6 person sa Costco. May gym din pala sa hotel. Pwede kang mag-basketball, volleyball, badminton. Para naman sa gustong mag-ukay, may flea market na tinatawag ang mga Japanese. Furi Maketo. Para siyang garage sale or night market. Pero hindi siya night market kasi daytime yun. Kaya day market. Tanungin nyo sa receptionist kung may flea market ba. Kasi may time and date lang yung flea market na yun. Sa flea market, pwede kayong mag-ask ng discount. Huwag kayong mahihiya. May mga second hand shop din na laging open. Malalaman nyo din pag andito na kayo sa Japan. Pero mas rene-recommend ko na bumili kayo sa flea market kasi mas mura at pwede pa kayong magpa-discount. Pag-aaral lang ba ang gagawin dito sa Japan training? Syempre hindi. May educational field trip. Magta-travel kayo at ang maganda pa doon, libre. We went to Mount Fuji. It is the famous mountain here in Japan. We also went to Kamakura to visit some temples and the Buddha. And we went to Minato Mirai to visit some tourist spots like Cup Noodles Museum. I'm gonna show you some of my pictures.
Makalimutan ko, kailangan nyong bumili ng sarili nyong router katulad nito. It's a must na bumili kayo ng ganto sa Pilipinas. Sinasabi ko na kailangan nyong bumili ng router. Iko-connect nyo yung router sa sarili nyong kwarto para magkaroon kayo ng sariling internet. May mga hindi nagdala ng router at nahirapan silang bumili dito sa Japan. At ang pangit pa, pumupunta sila sa lounging area o dining room para makakonect ng net. O kaya naman pumupunta sila sa room ng friends nila para makipag-internet. Ang pangit kaya, walang privacy yung may router kasi makikinet ka hanggang madaling araw. Kaya magdala ka ng sarili mong router para convenient. Kahit madaling araw ka pa magnet o andun ka sa sarili mong room. May mga magagandang tourist spots. Kaya pag wala kayong pasok ng weekends, gala-gala din kayo. Huwag nyong masyadong seryosohin ang pag-aaral kasi baka mabaliw kayo. Magpapakita ako ng mga pictures ko na napuntahan ko. Second training na to, ito yung last step bago ako nag-start magtrabaho. Hindi pa ninyo napapanood yung vlogs ko nung una, panoorin nyo. For you to know the step by step how I process everything before flying here in Japan. If you have questions, don't hesitate to comment down below or private message me at my FB page, Wannabe Ace. For the next vlog, ito na yung pinakahihintay nyong marinig. I will share you how much is my salary here in Japan, how much is my bonus every year, how much is my paid leaves, etc. So, abangan nyo guys. Stay tuned and subscribe! I will end the vlog here. Remember to stay positive, choose happiness without wrecking anyone's happiness, and if you wanna be it, ace it. Bye! Hola, yo! Magkano ba ang sahod ko dito sa Japan? Abangan guys! Hola, yo! Hola, yo! Oh, 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 oh.